Hello mga kasangga! Kumusta po kayo dyan? Sana po ay nasa mabuti po kayong mga kalagayan. Madalas ka bang makaramdam ng takot at hiya tuwing may pagdedesisyonan kang bagay na kailangan mo ng lakas ng loob sa iyong buhay? Pinapangunahan ka rin ba ng mga takot para hindi magawa yung isang bagay na yon? Yung pakiramdam mo ba na parang may humihila sa'yo sa sarili mo na para kang pinipigilan na magawa yung isang bagay na yon dahil sa takot at hiya mo sa iyong sarili para i-push yung isang bagay na yon? Pwes, samahan mo po ako hanggang dulo at ibabahagi ko sa iyo ang mga paraan na makakatulong sa iyo para magawa mo yung isang bagay na mawawala na yung takot at hiya mo na nararamdaman sa iyong sarili. Ngayon lang po tayo nagkasama. Ako nga po pala si Jumil. Isa po akong full-time na empleyado na nagtatrabaho sa isang manufacturing company. Meron na po akong mahigit 20 years na karanasan bilang isang empleyado at madalas nating itong nararamdaman yung matakot at mahiya sa tuwing meron ba tayong gustong gawin sa buhay. Pero bago yan, ito muna ang kwento. Noong araw, nung bago ako pumunta dito sa Australia, yung taong mga 2015, yung nabanggit ko nga sa inyo na nagtinda ako ng isda, naging maayos naman yung aking pagtitinda noon. Dahil nga, isang taon akong natingga sa Pinas bago ako pumunta dito sa Australia, yun yung isa sa mga naisip kong paraan para maghanap buhay habang naghihintay ako ng aking visa papunta dito o yung aking flight papunta dito. So sa pagtitinda ko na yun ng isda, yung umpisa, wala naman talaga akong karanasan sa pagtitinda ng isda. Nakikita ko lang yung mga kasamahan ko dati o yung mga kababaryo ko dati na nagtitinda ng isda. Pero yung talagang naranasan ko na ako mismo yung magtinda, hindi ko pa minsan naranasan sa aking buhay. Kaya yung aking paninimula noon ay hindi madali. Although yun nga yung naisip ko na gagawin ko habang naghihintay ako ng alis ko dito sa Australia. Zero knowledge talaga ako doon pagdating sa bagay na iyon. Kaya nung umpisa, ang pinakaginawa ko, nagtanong talaga ako sa mga kakilala ko na nandoon sa market kung paano ba ang gagawin. Kasi ang bala ko nung napaglako sa isda, yung ilalako ko ba yung isda, kukuha ako sa market, tapos ilalako ko. Yung nabanggit ko nga nung nakaraan na meron na akong nadiskartehang motor na panglako. So yun na nga yung gagawin ko noon. Pero merong isang problema sa pagsisimula ko na yon. Ang naging problema ko naman doon, hindi ako marunong magkatay ng isda. Di ba yung mga malalaking isda? Pag bininta mo kasi yan, pag nilako mo kasi yan, yung mga namimili niyan, hindi naman yan bibili ng isang malaki. Kadalasan nun, ang gagawin nilang pagbili doon, papahati nila yun lang yung kung ilang kilo lang yung kahati na yun yung madalas. So pag binili nila yung kalahati, kakatayin mo yun, ganun. Kailangan maganda yung pagkakaano mo noon. Hindi lang basta puputulin mo, dapat matalas yung itak mo doon, maganda yung pangkatay mo doon. Kasi pangit naman pagka yung isda, pag piniraso mo, wasak-wasak na, pangit yun, may diskarte sa ganun. Hindi ako marunong sa ganun, pero talagang gusto ko nga magbenta ng isda. Kaya sabi ko, ano ba kayang gagawin ko? Yung paghasang na nga lang ng isda. Oo, sa bahay marunong ako, yung pagpanluto ng sa bahay. Pero syempre, pag sa pangbenta, yung paghahasang mo ng isda, hindi naman pwedeng yung diskarte mo sa bahay, ganun din yung gagawin mo doon. Kasi sa bahay, pwedeng walang arte pag ginanon mo kahit lusag, di ba? Pero pag pangbenta sa isda, pag hinasangan mo yan, dapat yung hindi walang makakasamang pwede pang kasama ng isda, yung, di ba? Pag ako kasi sa bahay, pag naghahasang ako ng isda, pag inutusan akong maglilinis ng isda, hasangan ko lang yan kung ano yung diskarte ko doon. Minsan nakakasama yung dito sa niya, nakakasama yon. Okay lang yun, pang bahay naman eh. Pero syempre, pag magbibenta ka sa tao, halimbawa, 2 kilo, 1 kilo, pag pinahasangan nila yon, dapat magandang pagkakahasang mo nun. Hindi dapat nakakasama doon yung pwede pang para maganda naman yung isda mo, di ba? Ang isda kasi, pagka basta mo lang hinasangan yan, makasama yung parang dito sa niya, ang pangit tingnan nun. So kahit ultimong mismong paghasang na ganun, hindi ako marunong nun. Samantalang ang tagal-tagal na naming nag-uulam ng isda at tagal-tagal ko na rin naglilinis ng ganun dahil ako naman din ang nasahan sa bahay. Pero binabasta-basta ko lang yun kasi pang bahay lang naman eh. Pero yun yung usapang pagbibenta, pagtitinda, ibang usapan yun. Kaya yun yung dalawa kong problema doon, yung paghahasang talaga at saka yung pagkakatay ng malalaki. Ano nga akong gagawin ko dito? At isa pa nga pala, yung akin nga palang kamay. Siguro sa iba sa inyo ganun din, yung pagka yung matagal na bababad yung kamay nyo sa yelo, di ba masyadong malamig yung isda, yung yelo. Yung kamay ko na yan, pag matagal na kababad dyan, nagbubutlig-butlig niyan, yung parang patch-patch ba na makapal. Tapos makatiyan. Ganun naman problema ko. Pero yun, wala na sa akin yun. Kaya ko ng paglabanan yun. Masasanay naman yun. Nasanay naman ako dun nung kinalaunan. Pero yun talagang paghahasang, saka yung pagkakatay ng malaking isda. Hindi ako marunong nun. Gusto kong magsimula talagang magtinda. So ang ginawa ko, una kong pinag-aralan yung paghahasang ng maayos na pangtinda, kung paano talaga gawin. At natutunan ko yon kung paano gawin. So naikisan ko na yung isa na yon. Yun yung ginawa kong solusyon. Yung pangalawa naman, yung pagkatay ng isda. Parang ko talaga yon, yung pagkatay ng isda na yun, hindi ko talaga alam kung paano gagawin. Kasi halimbawa, may bumili sa'yo. Yung pagtansya na lang nun, kung halimbawa, kalahating kilo lang, 1 kilo, kung
malaki yon. Dapat tama yung approximately. Dapat medyo malapit-lapit doon sa katotohanan yung putol mo nun. Pag medyo nagkamali ka doon, hiwa-hiwalay na yung isda mo. Sabi ko, parang matrabaho to masyado itong paggatay ng isda. Yung gusto ko talaga magsimula. So, yung paghasang na solusyonan ko na, puro yung paggatay ng isda, tingin ko, sabi ko, hindi ko maano kaagad. Gusto ko na magsimula na agad. Kaya ang ginawa kong solusyon, hindi na lang ako ngayon nagtinda ng malalaking isda. Sabi ko, kasi ang goal ko lang naman, makapagsimula na para makagaroon na rin tayo ng income kaagad. So, kaysa pag-aralan ko kaagad yung paggatay ng isda at alam kong mahirapan ako doon, ginawa kong solusyon, hindi ko na lang tininda yung malalaking isda. At ang ginawa ko, kumuha ako ng maliliit na isda sa market, yung mga galunggong, yung mga maliliit na isda, mga makerel, kasi yun yung bininta ko na lang. Yung pagka, halimbawa, may bumili 1 kilo, 2 kilo, hasangan mo yun. Yun yung madalas na ginagawa ko. Pero, hindi na ako nakapagbenta ng malaking isda na kakatayin mo. Kasi nga, hindi nga ako marunong nung magkatay na ganun. At saka, alam ko, matrabaho yun eh. Kumbaga, kailangan ng skilled mo dun para talagang magkatay ka ng maayos eh. Pumupunta ako sa mga market at tinitingnan ko yung diskarte nila pagkatay. Talagang magagaling. Ganun. Pero nung sinusubukan ko, sabi ko, mukhang matatagalan ako dito Although parang simple lang, di ba, nagagawin. Pero syempre, ang gusto ko ay makapagtinda na kaagad. Kaya hindi ko na ginawa yung pagkuha ng malalaking isda para makakatay-katayin mo. Abala pa yun eh. Kasi may mga mamimili na papakatay ng ganun. Tapos parang ang hirap paubos. Kasi ang mga namimili naman ng isda, gusto nila pag bumili 1 kilo, 2 kilo. Gusto pa din nila yung parang katulad ng mga galunggong, mga ganun. Kaya yun na po yung ginawa ko. At sa katunayan, nung ginawa ko nang hindi na ako magtinda ng malalaking isda dahil nga hindi ako marunong maggatay. Sa katunayan, mas marami pa akong nagbenta doon sa ganung paraan. Yung kilo-kilo na lang. Tapos hasangan ko. May bumili ng 2 kilo, 1 kilo. Hasangan ko. Nilalako ko yun sa subdivision. Tapos doon sa lugar sa malapit sa amin. Kasi malayo rin naman yung narating ko. Gawa ng may motor nga ako. Na may sidecar. Yun po yung naging buhay ko. Naging maayos yung aking paglalako. Dahil hindi ko na ginawa yung pagkatay doon sa malalaking isda na ibinibenta. Dahil nga gusto kong makapagsimula na agad eh. Kumbaga, hindi ako doon nagpapigil sa sarili ko na wag na lang magbenta dahil hindi nga ako marunong maggatay na yon. Hindi ko muna sinama yon sa paninimula. Dito muna ako sa maliit nag-focus para makapagsimula na kagad ako makapagbenta ng isda. At yun nga pong nangyari sa akin. Na find out ko nga na okay naman din pala kahit hindi mo matutunan yung paggatay ng isda na yon sa paninimula. Mas maganda pa nga at naging marami pang ang benta ko dito sa maliliit na isda eh. So yun po yun. Kaya na-overcome ko ngayon yung parang takot at sa kahiya ko sa sarili ko na takot kasi alam ko sa sarili ko na sa experience pa lang alam kong wala naman din talaga akong experience sa pagtitinda ng isda eh. Saka yung mga paraan doon paano gagawin eh. Hiya kasi syempre nahihiya ako sa sarili ko na doon pa lang sa fear ko yun eh yung paggatay ng malalaki na isda na yun eh. Nahihiya ako doon na 'di ba wala akong alam doon paano pagka nagkakatay ka na tapos yung mga customer na 'di ba. Yung parang pang sa sarili ko yung kagad na isip ko. Kaya para malabanan ko lang yung bagay na yun para makapagsimula ako, nagsimula ako doon sa mga maliliit at hindi ko muna ginawa yung pagkakatay ng isda. Yun po yung naging experience ko sa pagtitinda ng isda na yun. At nagawa ko nga po yun nang habang naghihintay ako sa flight ko dito sa Australia, ginagawa ko yun doon sa Pinas habang wala pang balita dito yung aking pagpunta. At sa mga karanasan po na iyon, ito naman yung ibabahagi ko sa inyo. Paano nga ba ang pag-handle sa takot at hiya sa iyong sarili? Kasi normal lang naman sa tao yung matakot at mahiya eh. Tao tayo eh. Ito na ngayon yung mga paraan kung ano bang gagawin mo sa tuwing tayo ay natatakot at nahihiya na gawin yung isang bagay na iyon. Opo. At ang isang paraan para mawala ang takot at hiya sa iyong sarili ay ang gawin mo na lang at wala silang pakialam sa iyo. Opo. Sa katunayan, ang isang bagay para magawa mo at mawala yung takot at hiya mo, gawin mo na lang, saka mo na isipin yung mga bagay na pwedeng makapagpapigil sa sarili mo. Kasi, ang totoo naman, yung mga bagay na gusto mong gawin sa iyong buhay, nandyan na yan eh. Ang takot at hiya, nasa sa isip lang natin yan eh, na pinipigilan tayo eh. Normal lang po sa atin na magkaroon ng takot at hiya sa sarili sa tuwing may mga ginagawa tayong bagay na kakaiba sa ating buhay. Lalo na kung yung isang bagay hindi mo pa alam at kailangan talaga ng lakas ng loob. Talagang takot ang mangunguna sa iyo eh. At hiya. Pero kung nagpadala ka doon, sigurado na hindi mo na magagawa yung isang bagay na yon. At yung takot at hiya din po na ating nararamdaman, iniisip natin na baka may masabi ang ibang tao sa atin. Pues wala po. Dahil ang totoo naman niyan, wala naman talagang pakialam sa atin yung ibang tao kung anong ating ginagawa. Kaya gawin mo na lang yung gusto mong gawin at isipin mo na walang may taong pakialam sa iyo
sa'yo para magawa mo yung isang bagay na yon. Kasi sa umpisa pa lang, pag inisip mo na kaagad na may sasabihin yung si ganito, si ganyan, sigurado na sunod-sunod na yon at wala ka nang magagawa para maumpisahan yung bagay na iyon. So isipin mo lang, ng takot at hiya, normal lang yan. Gawin mo na kaagad yung isang bagay na naisip mo para wag kang pangunahan ng mga iniisip mo na baka may sabihin yung mga taong nasa paligid mo. Yun po yun. Ang takot at hiya, normal lang na maramdaman, pero isipin mo na wala silang pakialam sa'yo sa kung ano man yung mga gagawin mong bagay na makapagpapabago ng buhay mo. Opo. Ang isang paraan kung paano mo ma-handle yung takot at hiya mo sa sarili mo ay ang hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Opo. Yung mga bagay na gusto nating gawin sa ating buhay, lagi yan may kasamang takot at hiya. Hindi po nawawala yon. Pero ang isang bagay, malalaman mo lang din naman talaga kung ano yung outcome pagka sinubukan mo. Sa katunayan, yung mga iniisip mo doon, pag ginawa mo na yung isang bagay na yun, hindi rin naman pala yun ang magiging outcome eh. Diba? Laging, ang isip kasi natin lagi lang advance eh. Lahat iisipin na kaagad natin yung mga possibilities, yung mga possibilities na pwedeng mangyari at mga pwedeng hindi mangyari at nai-stuck na tayo doon sa bagay na yon ng pag-iisip. Gawin mo na kasi hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Ako, pagka may mga ginagawa sa buhay na gusto kong gawin, kahit alam ko na parang 50-50, pero ang disposition ko kasi sa buhay, hindi ko naman din malalaman kung hindi ko susubukan. Kaya kahit na alam kong pwedeng hindi ko pagtagumpayan yon, ipupush ko pa rin yon kasi ang habol ko doon, paano pala kung gumana? Eh di sayang, di ko ginawa. Hindi ko rin naman kasi malalaman kung hindi ko masusubukan. Hindi naman din kasi ibig sabihin na hindi gumana sa ibang tao ay hindi nagagana sa buhay mo. Dahil naniniwala ako na yung buhay ng tao ay may iba't iba tayong kinalalagyan nito. Hindi porket hindi gumana sa kanya ay hindi na rin gagana sa iyo. May kanya-kanya po tayong kapalaran sa buhay. Kaya ang lagi kong nasa isip ko, hindi ko malalaman ng isang bagay kung hindi ko susubukan. Kahit na marami na diyang hindi nagtagumpay eh. Kung isa ako sa nabibilang na yon, di okay, at least sinubukan ko. Kung ano man yung mga mapupulot mong mga lessons doon, isa ng malaking puhunan yon para makagawa ka ulit ng isang bagay sa mga susunod mo pang hakbang. Sa lahat ng aspeto ng buhay, kahit ano pa man yan ang gusto mong pagdesisyonan at gustong gawin sa buhay mo, hindi mo malalaman ng isang bagay kung hindi ka mismo aapak sa lugar na yon. Kung hindi mo susubukan na ma-experience yung bagay na yon. Yun po yun. Ang isang paraan para mawala ang iyong takot at hiya sa iyong sarili ay ang lahat ng bagay ay napag-aaralan. Opo. Sa ating mga buhay, sa tuwing may gagawin tayong isang bagay, lalo't pagka hindi natin alam pa ito, madalas at talagang laging nangyayari na pinapangunahan tayo ng takot, kaba at hiya sa ating mga sarili. Dahil 'di ba, kahit sino na ma'am, kabado tayo lagi pagka may gagawin tayong bagay na hindi pa natin talaga alam yung kabuuan noon. Normal lang po na matakot tayo at mahiya sa bagay na iyon. Pero tandaan mo na ang lahat ng bagay ay napag-aaralan. Lahat po tayo nagsimula bilang isang bata, 'di ba? Wala naman tayong paglabas sa mga sinapupunan ng ating mga nanay ay matalino na kagad tayo. Alam na kagad natin yung buhay. So, may stages po yun para habang lumalaki tayo, natututo tayo sa mga ginagawa natin sa buhay. Ganon din po sa mga bagay na pinagdidesisyonan nyo o gusto nyong magawa sa mga buhay nyo para mabago yung buhay nyo. Pag may mga bagay tayong gustong pagdesisyonan at gawin sa buhay, normal lang na matakot tayo kasi hindi pa natin alam yung mga bagay na yun eh. Mas maganda nga yun eh na magsimula tayo na hindi pa kaagad natin alam yung kabuuan eh. Dahil along the way, doon tayo natututo eh sa mga bagay na yun eh. Paunti-unti. Mas exciting yun kaysa yung alam mo na yung isang buong kabuuan nung gagawin mo tapos hindi ka pa rin nakapagsimula. Mas mahirap yun dahil mapapako ka lang sa bagay na yun sa pag-iisip. Mas nakaka-paralyze yun na kinukumpleto mo muna yung isang bagay bago mo siya gawin. Pagod ka na lahat-lahat na magsaliksik at pagod ka na lahat-lahat na mag-isip tapos bago ka makakapagsimula. Gawin mo na kaagad yung isang bagay. Labanan mo yung takot at hiya mo sa sarili mo kasi lahat naman ng bagay na pag-aaralan. Walang sino man na nagsisimula sa isang bagay na alam niya na lahat. Yun po yun lagi. Kahit nga expertise mo eh. Trabaho mo na lang eh, di ba? Yung mismong matagal mo nang ginagawa, 20 years experience mo sa buhay bilang pagtatrabaho sa bagay na yun. Sigurado ako na hindi mo pa alam lahat. Every stages, mayroon tayo dong mga lessons at learnings na natututunan kahit na matagal na tayong expert sa bagay na iyon. So yun po yun. Para masimulan mo yung isang bagay, alam mo dapat at i-recognize mo na lahat ng bagay na pag-aaralan. Kung meron kang isang bagay na yun na hindi alam sa iyong pinapasok, wag dapat sana yung makahadlang para gawin mo yung isang bagay na iyon. Eh ano naman kung meron kang out of 10 may isa kang hindi alam, kung 9 naman doon
doon yung alam mo. Huwag makahadlang yung isa na yon para hindi mo magawa yung isang bagay na iyon. Katulad din yan sa pag-a-apply ng trabaho personally na lang. Halimbawa sa akin, bilang isang machinist, more on technicals yan eh. Kadalasan makikita mo sa mga hiring, may mga duties dyan, saka mga key responsibilities na hinahanap. Meron dyan laging isa na hindi mo pa talaga alam. Pues, yung isa na yon, wag sana yun makahadlang sa buhay ko para hindi ako tumuloy sa bagay na iyon. Ang iba kasi, pinanghinaan na kaagad, makikita nila yung ganong openings, tapos may isang hinahanap doon na hindi sila marunong, hindi na nagpo-proceed. Dahil nga ang katwiran, hindi na sila maalam sa bagay na yon. Pagpatuloy mo, kasi meron ka ng 9 out of 10 eh. Magaling ka sa siyam na yon, gamitin mo yon. At wag makahadlang yung isa na yon para idiretso mo yung gusto mong gawin sa buhay. Isa pong halimbawa yon sa sinasabi ko. Ganon din kayo, may mga pinagdidesisyonan kayo sa buhay na gusto nyong makamit, pero may isa kayong hindi alam, nawawala ngayon sa isip nyo na lahat naman ng bagay ay kayang pag-aralan. Tandaan nyo po yon. Magsimula po kayo ng ito lang yung alam nyo at hindi nyo pa alam lahat at along the way, matututunan nyo din po lahat ng bagay sa ginagawa nyo iyon sa inyong buhay. Yun po yun. Ang isang paraan kung paano i-handle ang takot at hiya sa iyong buhay ay ang lahat po ng bagay ay pinagdadasal at isinusurrender sa Panginoon. Opo. Pagkatapos mong magawa na yung part mo bilang isang tao, na gawin yung mga bagay at mga paraan para malampasan mo yung takot at hiya mo sa iyong sarili, ang lahat po na iyon, ang pinali, ay isurrender mo po lahat sa Kanya. Dahil ang lahat ng bagay po, siya lang ang nakakaalam kung kailan tayo magtatagumpay sa ating buhay at kung kailan niya ibibigay yon sa tamang panahon. Pagkakaalala ko nga po sa isang part ng Biblia, may nakalagay doon na just come unto me, yung lahat ng burdens mo sa iyong sarili, lahat ng mga worries mo, ilapit mo yun sa akin at bibigyan kita ng kapahingahan. So lahat po ng ginawa nating effort, lahat ng ginawa nating paraan para malabanan natin yung takot at hiya sa sarili natin, hindi po magiging kumpleto yun kung hindi natin i-surrender lahat sa Panginoong Diyos. Ask for His guidance na Lord, sana po ibigay niyo to sa akin. O kung hindi man po ay kayo na pong bahala. Siya lang po ang tanging nakakaalam kung kailan tayo magtatagumpay sa ating mga ginagawa sa buhay. Ang magagawa lang natin bilang isang tao ay gawin yung mga tungkulin kung hanggang saan kaya natin gawin yung bagay na yon at isurrender natin lahat sa Kanya yung mga nais nating gawin sa buhay. Wag mo munang hingiin sa Kanya yung guidance kung wala ka pa rin namang ginagawa sa buhay mo. Kumilos ka muna, gawin mo yung mga bagay na sa tingin mo kaya mong gawin. Pagkatapos nun, saka mo isurrender sa Kanya. Dahil ang Diyos ay tumutupad sa mga taong kumikilos kumpara dun sa mga taong stagnant at walang ginagawa sa kanilang buhay para maayos ito. Yun po yun. Lahat po ng mga ginagawa natin sa buhay na kailangan pagdesisyonan at nababalot tayo ng takot at hiya sa ating mga buhay, lahat po yun ay sinusurrender sa ating Panginoong Diyos. Bakit ko po ba sinishare ito sa inyo? Kasi naniniwala ako na katulad mo at ako din, may mga takot tayo sa buhay at nahihiya tayo na gumawa ng isang bagay sa tuwing meron tayong mga pinagdidesisyonan para mabago yung ating buhay. Naniniwala ako na yung takot lagi nating kasama sa buhay natin yan para hadlangan tayo sa mga gagawin natin. Pero kailangan nating palagan yan dahil ang kalaban natin dito yung ma-stuck tayo sa isang bagay dahil pinangunahan tayo ng takot at hiya at hindi na lang natin magagawa yung bagay na ito dahil natalo tayo nung ating mismong sarili. Kalaban natin dito yung ating mga sarili na nangunguna yung takot sa ating mga buhay bago pa natin gawin yung isang bagay. Alam ko po na mahirap kalaban ng ating mga sarili. Pero once na mapagtagumpayan mo yan, isang malaking bagay ito para magawa mo na yung isang bagay na gusto mong gawin. Wala pong mangyayari kung magpapatalo tayo sa ating mga sarili. Gawa lang ng takot at hiya na marami tayong iniisip sa bagay na iyon. Palagan natin yun. Kalaban natin yan sa ating buhay eh. Yung sa tuwing may gagawin tayong makakapagpapabago ng ating buhay, laging nandyan yung mga negative thoughts o yung takot at hiya, kaba para pigilan tayo sa isang bagay na yon. Kailangan maintindihan natin na lagi talaga natin kasama sa buhay yan. At kailangan ng lakas ng loob mo at paniniwala para labanan mo yung bagay na iyon sa iyong sarili, yung takot at hiya. Kaya kung isa ka ngayon na dating may mga balak gawin sa buhay pero hindi mo nagawa yon dahil pinangunahan ka ng takot at hiya hanggang sa na-stuck ka na lang, huwag kang malungkot dahil naniniwala ako na yung buhay, basta patuloy kang kumikilos at gumagawa ka ng paraan para magpaganda ang buhay mo, naniniwala ako na mapagtatagumpayan mo rin yan. Ngayon na napanood mo na tong vlog ko, sana makatulong to sa'yo para kumilos sa iyong buhay at malabanan ngayon yung mga takot at hiya sa sarili mo. Kaya kung isa ka sa mga malalakas ng loob at may mga malalaking pangarap, join po kayo sa community na ginawa natin sa FB group na KAUPH. Yun po ay samahan ng mga Pilipino na may mga malalaking pangarap. Join po kayo doon, ilalagay ko po ang link sa taas at link
link sa baba. I-comment nyo po yung inyong mga thoughts. Pasok po kayo dun sa loob para makapag-share tayo ng mga ideas, tayo po ay makapagtulungan at makapagbahagi ng mga ating mga karanasan para matulungan yung bawat isa sa ating buhay na mapaganda ang kanilang buhay. So, pasok lang po kayo dun sa loob at kita-kita po tayo doon. At kung kayo po ay natutuwa sa ating mga ikinukontent, comment naman po kayo down below para malaman ko yung inyong mga opinion, mga ideas, kung para mapaganda pa natin yung ating pagdi-deliver ng ating mga gustong i-share sa inyo. Comment lang po kayo dyan sa inyong mga gustong sabihin. At pakishare na rin po ito para marami pa tayong matulungan na naghahanap din ng mga kasagutan sa kanilang buhay. At subscribe na rin po kayo para updated po kayo sa mga susunod pa nating videos na gagawin dito na makakatulong po sa inyo sa pang-araw-araw nating ginagawa sa inyong buhay. At kung kayo nga po pala ay natutuwa sa ating mga valuable na binibigay ng mga content, meron po pala tayong ginawang customized mugs. Yun po ay may nilagay ako doong 3 tips na sekretong malupit. Kung kayo po ay mahilig magkape, sa umaga pa lang habang nagkakape kayo, inspired na kaagad kayo sa buhay dahil mayroon tayong nilagay doong malulupit na para sa inyo po yon na mga tips. So kung kayo po ay gusto mag-support sa ating mga content at gusto magpasalamat, message lang po kayo sa ating FB page, sa Jumil Ignacio Official, sa ating FB page. At ipapadala ko po sa inyo yung mugs na iyon anywhere po dito sa Australia. So yun lang po. Message lang po kayo doon at pag-usapan po natin. So yun lang po. Muli, ako po si Jumil, ang inyong kasangga na nag-iiwan ng isang kataga na ang takot at hiya ay mababaliwala kung ikaw ang isang taong kumikilos at may paniniwala. So yun lamang po. Marami pong salamat. Hanggang sa muli.